Governor at Representative at ang presidente ngayon ng Mamamayang Liberal Party List, si Sir Doro Teddy Bagilat Jr. Sir Teddy, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Kong. Magandang umaga, na-impagnal daw kanya kayo amin. Hello, hi Doris, hi Robert. Apo, Hello po. good morning. Sir, itatanong na po natin para po siguro mas maunawaan ng mga kababayan natin. Kasi importante rin ito dahil sapagkat partner kapag usaping lupa yan, di ba? Mahirap Oo, Mahirap. lalo sa mga indigenous people ng mga kababayan natin na importante sa kanila yan. Source ng kabuhayan nila, Yes. ng pamumuhay nila, di ba? Mga Kultura tahanan nila. nila. Correct, pati ang kultura nila. Dito sa nangyari sa Boracay, sir, pakikwento nga po ng kaunti kung bakit, tama ba, binigay and then binawi, laban bawi? Laban bawi. Oh. Sige, konting konteksto lang no dun sa issue nila no. Una, yung mga ati ang mga naunang tao dito sa Boracay. Sila yung indigenous people at ang isla ang itinuturing nilang ninunong lupa nila. So nung wala pang mga tourist, malaya silang mangisda, malaya silang mamasyal sa kanilang mga sagradong lugar. And then yung nagdagsahan yung mga turista dito, ang response ng gobyerno sa problema nila sa mga atis kasi kino-consider sila noon na parang eyesore sa isla kasi kahit saan-saan sila lumilibot dahil nomadic nilang lifestyle. So nagbigay ang pamahalaan noong 2011 ng tinatawag natin na ancestral domain title. So may 2 hektarya lang, no? Nomadic ang buhay ng mga ati pero tinanggap nila na merong 2 hektarya lang na itinuturing na ancestral domain title. So dito kami ngayon sa ating village, no? So despite na-harass sila, pinatay yung kanilang youth leader o inassassinate dahil sa kanyang pakikipaglaban sa ninunong lupa, naging successful naman yung village. Nakapagtayo sila ng mga bahay, meron silang paaralan, no? Meron silang mga kabuhayan dito. And then noong 2018, nung maalala nyo, sinara ng Pangulong Duterte ang Boracay para linisin yung Department of Agrarian Reform para siguro may saysay naman no, yung pagsara ng Boracay at hindi lang para sa tourism. Nag-identify ang Department of Agrarian Reform ng 5 tinuturing nilang abandoned lots. At ipinasok nila ito sa Agrarian Reform Program. No? So 2018 ito. At naghanap sila ng mga beneficiary. So in-offer nila ito sa mga ati kasi sila lang naman yung mga nagbubukal dito no? So naging agrarian reform beneficiaries yung mga ati, nadagdagan yung kanilang mga lupain pero dapat sana yung buong isla, no? So tinanggap naman nila at kahit masukal yung area, dineclare ng Department of Agriculture na ito ay agricultural land. So that was 2018. So naging successful naman, meron silang mga taniman doon, may gulayan, meron silang mga prutas. So, noong 2023, under this new administration, yung Department of Agrarian Reform, binawi no, yung CLOA na nai-award o kinansela nila yung CLOA na gawad sa mga atis at sinabi na may mga claimants at sinabi pa nila na hindi daw ito suited for agriculture. So after 5 years na inaward ni Pangulong Duterte yung CLOA sa mga atis, noong 2023 naman, sabi ng DAP, di daw siya suited for agriculture. So, binabawi yung CLOA nila. Kaya, Sir Teddy, kapag binawi, ibig sabihin, aalis sila dyan sa lugar, hindi na kanila yan after 5 years? Yes, after 5 years na meron na silang mga tanim doon, may dragon fruit, may kambingan, meron silang livelihood doon. No? So, dininis talaga nila yung 5 lote na yon. So, noong 2018, si Secretary Estrella, yung regional regional office mo na lang DAR, kinansela itong mga CLOAs. Nag-appeal sila, dininay, pinadala na sa Secretary's office, kay Secretary Estrella, dinanay ulit. So ngayon, inaangat na yung kaso nila sa opisina ni Pangulong Marcos. So under appeal na sa opisina ni Pangulong Marcos yung kanilang CLOA. In the meantime, paano po sila ngayon? Saan sila dadalhin? Paano ang kabuhayan nila? At gano'n po pala sila karami? Yun. Yes, so ngayon, ang gusto ng DAR na solusyon ay i-resettle yung mga atis sa outside ng Boracay, no? Doon sa Antique yata yung nababanggit o di kaya dito sa Manay mismo sa mainland. Pero ayaw ng mga atis kasi ito ang kanilang ninunong lupa, dito yung kanilang mga bahay dito mismo sa village nila. So
So yung CADTI andyan pa rin, no? Yung village andyan. Pero yung CLOA, yung kanilang agricultural lots, yun yung kinakansela. At kung paalisin sila doon, then saan manggagaling yung kanilang karagdagan na kabuhayan? Kaya tinututunan nila ito. Ang nangyari is last year may mga security guards binakuran, no, yung isang mga lote dito at nakulong, no, yung 3 bata doon sa loob nung ninunong agricultural lots, no. Oo. And then dito ganun rin, binakuran nila, no, yung isang mga lupa itong mga security guards. Kaya kahapon lang sinamahan natin yung mga atis at naghain sila ng kaso of trespassing and grave coercion sa Calibo Regional Trial Court. So handa silang ipaglaban ito. Sabi nga nila hanggang Supreme Court kung kinakailangan. Oo, pero wala kayong nakikita, Kong, at yun doon sa mga kausap nyo na atin na makikipag-compromise sila? Ang kompromiso kasi na hinahain ng gobyerno ay palayasin sila dito sa Boracay. So ang sabi ng mga atis, hindi nila pwedeng tanggapin yon dahil nasanay nga sila daw na nung nandagsahan yung turista parang wala silang tinatawag nilang tahanan. So kung sila lang ang magdesisyon, okay na rin, no? Punta na lang sila doon sa mainland, sumama sila sa mga kapwa nila atis doon. Pero paano naman daw yung mga susunod na salinlahi na wala silang itinuturing na lupa na sa kanila? For them, historically and culturally, yung isla ng Boracay ang kanilang ninunong lupa. In fact, Boracay comes from the Ati word, bula, which means white, and Bokay, which means bubbles, so white bubbles, no? Ati ang nag-coin ng terminology na Boracay, no? Kaya para sa gobyerno sana, maintindihan nila na ang lupa para sa mga atis, buhay nila yon. Hindi ito isang transaction. So sana ang solusyon talaga dito ay huwag nilang bawiin, no, yung kanilang pagkilala mismo sa mga atis na itong limang agricultural lots ay ninunong lupa ng mga atis. For now, sir, hindi na sila nakaka-access dyan. At saan sila ngayon nakastay? Well, andito pa rin sila sa Ati Village. Pero yung sa lupa nila, yung agricultural lots, no, na Icoloa, yung 3 sa kanila pa rin or andun pa rin sila. Meron silang mga livelihood projects doon. Pero yung 2, nabakuran na. Kasi under appeal nga . So, ang contention namin ay hindi pa siya invalidated, yung CLOA, dahil andun pa sa opisina ni Pangulong Marcos. Yan na yung final na mag-desisyon, no? So for now, walang karapatan yung mga security guards, yung mga claimants, yung mga big business na gustong umako doon, na palayasin yung mga atis doon sa kanilang agricultural lands. Paano po ang epekto nito sa turismo dyan sa Boracay? Lalo pa at summertime po ngayon Maraming turista, local and foreign. In fact, yun yung gusto namin sanang i-promote, no, dito sa Boracay na para magkaroon naman ng kaluluwa yung isla, no, nagalangin nila, no, respetuhin nila yung karapatan ng mga naunang tao dito sa Boracay. In fact, maraming mga tourists, no, Korean, no, in fact, ang palaging dumadalo dito sa Ati Village. So at least some of the tourists are starting to respect in Boracay, it's not just a tourism island, no, touristic place. Merong mga katutubo dito. So sana yun yung maisip, no, na ating pamahalaan na maganda rin na i-promote na may mga indigenous peoples na meron sariling indigenous culture dito mismo sa Boracay. Opo. Sige, abangan natin at i-follow up naman tayo dyan. Ano mangyayari. Total, may petition pala sila sa Pangulo and then nag-file sila ng case. Tingnan natin yung mga magiging development sa mga susunod na araw hinggil dyan. Sir, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras at sa paliwanag. Thank you, sir. Thank you, Robert. No, thank you, Doris. Maraming salamat. Maraming salamat po si Sir Teodoro Teddy Bagilat Jr., dating governor ng Ifugao at dati rin kinatawan ng Ifugao at ngayon presidente ng Mamamayang Liberal Party List. At para mas maunawaan po natin